Ayun, so context, nasagi po tayo ng e-bike. So ano ba yung prosesong ginawa ko para ma-repair? So ito, ang first process is of course, syempre inisip ko kung gagamitin natin ang ating insurance. So syempre nagpa-police report, tsaka yung report sa village security natin. Tapos nag-asa ako ng proseso dun sa aking insurance company, which is Commonwealth Insurance, kung paano gagawin. Pero since yung sagi sa atin is sobrang liit lang, ayan, makikita nyo sa picture. Nagpa-estimate po tayo. So tumawag po ako sa dalawang GAC service center. So yung isa po yung GAC Pasig, yung isa hindi ko na lang po babanggitin kung anong GAC siya, pero nagpa-quote din po ako doon. Ayun, so since minimal lang naman din yung quote, hindi naman siya ganun kamahal. And willing naman magbayad si e-bike na nakabangga. Nag-decide ako na hindi na gamitin yung insurance and paayos na lang. So, ang nangyari po, mas mababa po yung quote ng GAC Pasig. Tapos, pati yung reason behind that quote, consumer friendly. Binigyan nila ng pagpapahalaga yung customer. Bakit po? Kasi nga po, dahil maliit lang na dent, parang a suggestion sa GAC Pasig is, ayusin na lang yung dent, pinturahan na lang. So kaya mas minimal yung cost niya. Which dun sa kabilang kasa na pinaano ko, ang suggestion is pinturahan yung buong panel. Meaning, babaklasin yun, tapos saka nila gagawin. So sabi kasi sa GAC Pasig, ba't natin babaklasin? May mga clips yan. Diba? So syempre, pag binaklas mo yan, lumuwag na yung clip, di ba? Hindi na yung original na feel ng clip nun. Baka lumuwag or baka tumama pa, sumagi, may mga sagi pa doon sa ibang panel sa di ba? Mas risky siya. So sabi niya, ayusin lang natin yan ng nakakabit. Parang, oo nga, no? So napaisip din ako. Tapos bukod pa doon, sa GAC Pasig, ang bilis na sumagot, direct to the point, mas maasikaso. So doon sa kabilang service center, disappointed ako kasi estimated time frame lang ng pagpapaayos. Ang tagal lang sagot. It took them 4 hours, 5 hours bago nila ako masagot. Yung mere quote pa lang is parang buong panel kagad. Siguro po, siyempre, still give them a benefit of the doubt. Baka busy lang po sila nung araw na yun or marami silang ginagawa. Followed up for like 2 days. Actually 2 to 3 days ganyan. Tapos yun po, yung medyo hindi ko po naramdaman yung malasakit na gusto nila akong tulungan, ang tagal ng sagot, kasi ganito, kasi ganyan. So, ang advice ko is, yun nga, kung mahanap kayo ng service center, make sure na maayos yung asikaso nila sa inyo. Kasi, hindi naman biro itong binili natin kotse sa kanila. It's hard-earned money. So, I think we deserve maayos na customer service. So, ito yung naging proseso. Just watch the full video. Sana makatulong para and hopefully sana wag naman mangyari sa inyo to, pero in case na mangyari, sana makatulong tong video na to.